Oo, botala tangadan tabalagoy ang nananong kabagdang tuga matahanag. Yo, amin. Dahil ano The Erumanen are among the major Menuvo groups in Mindanao. They inhabit the uplands of the municipalities of Libungan, Bansilan, and Carmen in the province of Cotabato. For the Erumanen ne Menuvo, the epic hero Agyu is not just the main protagonist in the epic known as Ulahingan. Nelandangan is not just a setting or the destination after a tribe's long and arduous journey. Apu Agyu is the greatest of their ancestors, enshrined in their memory as the embodiment of bravery and compassionate leadership. And Nelandangan symbolizes the ideals of peace and bounty. Long ago, the Menuvo lived near the banks of the Pulangi River. But today, they have been pushed to the hinterlands because of land disputes with the Visayan and Bangsamoro settlers. Ang Arumanan na Menuvo ay lahat ng kumikilala sa aming mga ninuno na sina Apu Agyu, sina Apu Lana, at maraming iba pa na kung saan sila yung nahanggin, no, term namin, no, dito sa Sabang Tasinimburan, sila yung mga Arumanan na Menuvo, no? At mayroon kaming 13 sub-tribes sa Arumanan na Menuvo na nananahanan sa North Cotabato at buong Southern Bukidnon. We, the tribes of this place, evacuated because of the Muslim. So they went to Barongis. And then later on, they come back. So it was my parents, my lula, my lulu. They become many here. They generated. So that's the only thing I know about Aruman. Ako'y pinanganak dito, actually, few meters from here, no? Diyan sa kabila ng Sinimburan, no? Naalala ko, kasi grade 4 na ako noong 1970s, na may gulo, no? Na kailangan na talaga naming lumikas, no? So, karamihan sa barangay ng munisipyo ng Carmen, from Carmen Poblacion hanggang boundary ng Bukidnon, lumikas ang lahat ng tao. Ito yung bahagi ng lupaing ninuno namin na hiniram ng Bureau of Plant Industry noong 1939. Ang lawak nito is 485.14 hectares. Sabi nila, babalik nila after 25 years, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila sinasauli sa amin. The plight of today's Menuvo resembles the story of the epic hero Agyu in the epic series known as the Ulahingan. Ang kwento ni na Apu Agyu, no? Bakit sila nahanggin, yung dinala sa taas na buhay sa pamamagitan ng sarimbar, ay
kwento yun ng dahil sa opresyon. Sa panahon ngayon ay ganun din yung nangyayari. Malakas yung opresyon sa pamamagitan ng hindi pagkilala ng aming mga karapatan. No? Andun pa yung mga development aggression. Andun pa yung pabago-bagong mga batas na tingin namin ito ay mas lalong nalulugmok ang tribo, no? Nayuyurakan yung aming mga karapatan at maraming mga kasaysayan, no? Na kami ay nadadrive out sa sarili naming pamayanan. No? Denta bat na ligwan ko busi wala to denta lene ka ba no bambale basung ka ana baan lagi layang ka no liwanag ka malon o tapagalang tanoy bon no. Ulahing means to chant. The Erumanen ne Menuvu employ the technique of chanting as a form of creative expression and also a prayer addressed to their ancestors and spirit guides. The long narratives, like the story of Agyu and his people, are particularly referred to in the local dialect as Bendingan. Datu Indampil Pedro Mandakayan is one of the few chanters who still carry in his body the sacred practice of performing the Bendingan. After performing the necessary ritual offering to the spirit world, he enjoins a group of women chanters to recite with him the Pamara, an invocation to the spirits meant to seek the approval of the spirits to chant the Bendingan. Samba adi bangalo yang ka isi. Dr. Elena Makiso was a teacher and scholar of liturgical music in Silliman University. Dr. Elena Makiso is known in Silliman as a liturgy teacher in the Divinity School. And all her life, her passion really is into music. And then sometime in 1961, he had a student by the name of Samaon Bangkas who introduced to her the Ulahingan epic. From 1963 to 1965, Dr. Makiso started fieldwork in Cotabato, visiting the towns of Libungan and Carmen. In 1963, he requested Samaon to have a recording. At that time, you can just imagine how it was done. So then she got hold of the recording, and immediately he applied for a leave for the whole school year
And so she was granted a leave from 64 to 65. And that's when she started recording. And she studied the Ulahingan. And after that, she came up with a monograph. She resumed field work in 1974. After 10 years, because she did not get any funding, in 73 to 74, she went back and did another recording. So all in all, what we have in our archives is about an 8-month straight recording of the chants of around 8 hours per night. Today, only Gobalia Silay remains to tell the story of a liturgical music scholar who came to their homes to record the bendingan. Na ang kay ba sa kinakakuan nyo kay Elena Makiso? Ma'am, baka rot-rot ka wa? 1978. O yan, 1978. Mid-awit si kaning kay ani Taga Manila mawasin makisuan. taga Quezon taga Siliman University Siliman. Data metro eskwelahan ta Siliman. Siliman University. University. Ang kasi may dumaan din kay Sa Mount Bangka. si Samon Na dia kay makaduma ta Misayap. Data Southern Christian College. Southernan. Dia kay makaduma na nakamit kay po. Nakasiyak na kanapaw to kuha kanya tulahingan, ay dulu wag na magsyak gururuang ko. Doon amazing, istorya ini, kanila na istorya. Yang kinalayasarin kanya tulahingan na amazing, na nakadaro, na yan nakauli kandin, na may pamilag tulahingan, about agyo. Nano, liya na right. Aram baka kinagukuran rin kanya tulahingan. Tukas kanila, lumos buwakas kanil. Purpos nila na tulahingan ka na tutulan na. So, doon na ba, pagkatabang mas buwakas kanil. Aram bata kinagawa rin ni Makiso. Kata tulahingan. So, imbasi rin katas na dulo at amisin. At that time, si Samaon Bangkas at saka si Marcial Daol are theology student sa Siliman University. So tinanong niya itong dalawang estudyante, meron bang hymn sa inyo? Meron ba kayong music ng worship? Ganun. Sabi naman itong dalawa, meron. Doon. Meron. How about creation? Meron ba kayong paniwala? Meron ba kayong pagtingin? Siyempre, meron. So, yun ang dahilan din na nag-ulahin ng kapuon-puon, yung creation story. Na ulahin ko manan, kanya galit sa libro. Alit beginning of Agyo. Pinarunso niya Agyo. Mama ka immortal si kanan. Si kanan na maka kausin-kausin. Susulad. Susulad. So yan na may pabaya sa kuha sakripisyo sa mga temptasyon. So sa marakal ng mga trial na naabot dan. Ura mantalan si Agyo, si kanan sa Porso, ura mantalan sa pamakinig kay makatao na salilay ko kanami, ura. So, ang habilin nila Apo Agyo nung panahon, hindi nila sinabi na magsalilay kayo sa amin o kung saan man kami. Ang hinihiling nila sa susunod na salinlay, pagpatuloy yung ulahingan. Kasi kung ano, doon mo makukuha yung mga aral, yung pananaw, yung paninindigan, tsaka yung sistema ng pamumuhay diyan sa ulahingan. So yun lang ang kailangang ipagpatuloy yung ulahingan. Oh my
ni tulantok bag tuhon ta ay na. The Ulahingan is best remembered by the Menuvo through the legacy of Apo Agyu, who represents their ideal of a servant leader. Someone who puts the well-being of his people before everything else. In the Ulahingan epic series, he was an astute warrior who first saw enemy attacks against their territory and who marshaled the collective strength of his people to take on the journey to the promised land of Nelendangan. Kanakpeo ma la ilino. Ang Nalandangan ay paradise para doon sa kwento kung saan mula dito sa kalupaan nung sila ay nahanggin dito sa Sabang Tasinimburan, dito sa Aruman, ay doon sila napunta sa Nalandangan. Ito yung lugar na nagiging tahanan na nila mula sa kalupaan na kung saan mayroong mangilan. Bawat may mga pagkakataon na inutusan nila yung mga kasama. Bisitahin nyo muna yung mga tao na nasa kalupaan na ating iniwan. Nelendangan. It is a mythical place that does not exist, but harbors a very important space in the consciousness of the Menuvo people. Naniniwala kami sa interbensyon ng aming mga ninuno na nasa Nalandangan. At marami ng beses na napatunayan namin ito. Nagsasalita sila sa panahon na magkaroon kami ng mga rituals. At kahit na hindi maghiling, sinasabi nila kung ano ang dapat gawin. Po, salamat. Tamid. Pirmahan niyo ini sa rulo na kaumay ni na Ganata Mario. Bisita kayo. Andi dato, bay no ate pa. Ayan. Palat pa. Yan ko ibakaangit. Ayan. Na. Agkakuasan iba bakay ta abang day. Ayan. Ta adkwata. Bagar kausu. Doon abako makait kanyo na aganat dia ta. Nasawad te nang kapinte ng dayan. Sa panalangtang Surya ka midkuan ini. Apo na sangay manok talawad talabong takulaman. No. Ka apo niyo kanyan ta. Sinimburan si kalusisig ayaman si teolog ani na yan. Nasawakaan si kanan si panaladot si Q na mga kawaran. So kanaan maukot. Na agka kuan isa dunya. Yang tak basa. Makaangkay sa ini. Oh yeah. Na ipagkuha ko pa si ay sa mampuro na rumare magkamay para may blessing pintad niya. Oh, nyin ba sa ganat ka Manila ini.
Imbes sa kalaglagan ng panuntol. Pagkawagar ko, sa panuntol ruta, gahat din na. Warag kagagawar ako. Ayo. Lamang. Salamat, Apo. Takin na kuhanyo ka namin. Na, lumabas yung espiritu. In Timoy Agwang Kampong Integrated School in Libungan, Cotabato, Principal Estelita Kampong engages the students and the community of elders to keep the memory of the Ulahingan alive. So, okay, tayo isang katay na sistema, tanurin yung mga bata, mga puo, na si Agyo, si Lana, si Tulalang, ima siya sa bakara kami ganatan. So, iniran maganata, aruman. Kailan ima maganata, aruman si Kandin. So, doon, adwa kanda na maraatay na adawaan ng pa, so ginanak kanadangkay ta maraat, kailan ta mo piya. Ibig sabihin kakoy na si Agyo na peace-loving people. Iring guntaan kay to. Ibasi ta guntaan ni na kanakimlag kaso at tagubot. So ang katadod si Agyo. Ang biya doon ika dusya dan na mas mapiyapa nad awaan dan kaysa pakidusig si Kandin. Ara bawa kahinong dan kakoy ka maa ka si Agyo na nakapandya ta nalandangan. Diya ta paraiso ta nalandangan. Ang nalandangan para sa amin ay ito'y direksyon, no? Kasi naglalarawan siya ng isang payapang pamayanan. Sa ngayon na aming mga inisyatibo sa pamayanan na ang layunin ay para magkaroon ng tunay na kapayapaan. So, maliban sa nalandangan na kanilang nagiging tahanan ngayon, dito sa kalupaan dapat ang mga ancestral domain ay payapang pamayanan. To see Agyo as a warrior for peace. To remember Nalandangan and what it stands for in the life world of the Erumanen Nemenuvo. It is a yearning for peace that flows throughout the long journeys of Agyo and his people to Nalandangan, the country of bounty, where nature unfolds its gifts to the Menuvo who carry in their bodies a sacred promise of living in harmony with one another. This is Loren Legarda bringing to you the emblems of Dayao, our knowledge, our pride. Ako po si Janet Alimdiig, bayani ko si Agyo. Ako po si Ayunan Barat, bayani ko si Agyo. Ako si Yvonne L. Rangaban, ninuno ko si Agyo. Ako si Akay Silatan, bayani ko si Agyo. Ako si Vina Gornes, bayani ko si Agyo. Ako si Mourinho Barat, bayani ko si Agyo. Ako si Alona L. Eden, bayani ko si Agyo. Ako si Gilbert Campong, bayani ko si Agyo. Ako po si Estrelita T. Campong, bayani ko si Agyo. Ako po si Josel Joy Alimdiig, bayani ko si Agyo. Ako po si Jeremy Imbansawan, bayani ko si Tulalang. Ako po si Nubijin B. Barat, pinuno ko si Agyo. Ako po si Cherry Andy Sabot, bayani ko si Tulalang. Ako po si Nermina G. Pangman, pinuno ko si Agyo. Ako po si Jade Ann Marisi Ampalid, bayani ko si Tulalang. Ako si Levi Japet Ebanez Wali, bayani ko si Agyo.